Isang mapagpalang linggo ng umaga po sa bawat isa. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo upang tayo po ay makapagsimula na sa pag-awit at pagsamba? Are we all excited today? Amen. Alam niyo po, nakakatuwa kasi nasa July na po tayo. Pang 7th month na ng 2026. And are you blessed kasi nandito ka? Amen. Are you blessed kasi buhay ka pa? Amen. Amen. Alam niyo, kapag titingnan natin yung mga maliliit na bagay na biyaya ng Panginoon, sometimes other people takes it for granted, di ba? Pero yung simpleng paggising mo pa lang sa umaga, isang pagpapala na po yun. Ano? At ngayong umaga, nabigyan ulit tayo ng pagkakataon na makapagpuri at sumamba sa ating Diyos. Hallelujah, hallelujah. Nandito ka ba para makaniig ang ating Panginoon? Amen. Amen. Because that's the life that we all want. Amen? We want to encounter Jesus. Kung pwede talaga na, alam niyo yun, 24/7. Amen? Yung glory ng Panginoon, that's what we want. We want to see His glory. We want to experience His goodness. Gusto niyo rin ba yun? Amen. Lord, thank you for today, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat, O Diyos. Can we all pray? Thank you, Jesus, for this morning. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw ay mabuti. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw ay tapat. Salamat, Panginoon, dahil hindi ka nagbabago. Salamat, Panginoon, dahil inalay mo ang buhay mo, Panginoon, para sa akin, para sa bawat isa sa amin, Panginoon. And right now, God, we can freely give praises and worship to you, Lord. Salamat, Panginoon. Because it is us you always think about, Panginoon. As you said in your word, God, in Psalms 100, enter His gates with thanksgiving and His court with praise. So right now, God, we give thanks to you, God. We give thanks to you for you are good. For you are a good, good Father, God. We worship you, Lord. We worship you because that's what you deserve. That's what you deserve, Lord God. Church, can you say thank you, Lord? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We are grateful, God. We are grateful that we have a God like you, God. There's no other name than the name of Jesus Christ. There's no other name. There is no other powerful name than the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord, for every challenges, Lord. Thank you, Lord, for every hardship, Lord. Thank you, Jesus, for every experiences, Lord God, na nahihirapan man kami. Salamat, Panginoon, dahil ang pagsama mo sa amin ay ang aming nakikita, Panginoon. Kaya, church, ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, right now, I encourage you na bitawan mo muna yan and let's just focus in His presence right now. Surrender your heart. Surrender every worry in Him. Jesus, we invite your presence in this place, God. We are here not to impress people, Lord God, but to please you, Lord God. May this worship satisfy your heart. May every cry, may every song, may every praises, Lord, be a pleasing offering before you, O God. Thank you for this moment, O Lord. Thank you for this moment, Lord God. You are welcome in this place. You are welcome in this place.
presence. What a beautiful presence of Jesus. Oh, a sweet, sweet presence of Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
There's freedom in His name. There's freedom in His name. Every sickness must bow in the name of Jesus. Every worry must bow in the name of Jesus. Every doubt must bow in the name of Jesus. Every knee will bow in the name of Jesus. Every tongue shall confess the name of Jesus. His name is Jesus. His name is Jesus. What a powerful name of Jesus. Amen. What a beautiful name of Jesus. Oh, Jesus. Jesus. We give praises to you, Jesus. You are worthy of our praises, Jesus. You deserve all the honor. You deserve all the praises, God. You deserve all the glory. You deserve all the power. Oh, thank you, Jesus. Come on, church, open up your mouth. Open up your mouth. Open up your mouth, church. Church, pwede bang pumikit ka right now? And just think about the Lord standing in front of you, saying, my precious love, my precious son, my precious daughter, whom I cherish, whom I love, whom I died for. What a precious love, dear to my heart. Can you think about God saying to you right now, I love you, my son. I love you, my daughter. The hardship of this world can compare to the joy that I prepared for you. Lord, we just can't thank you enough for the love, for the assurance, God, for all of your promises are true, for all of your promises we will able to see, God, it shall come to pass. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for your presence right now. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. There's never been a love so great. He died so we could live, and He rose up from that grave. Name another king like this. Now all authority forever belongs to Him. He reigns in victory. Name another king like this. There's never been a love so great. He died so we could live, and He rose up from that grave. Name another king like
There's just something about the name of Jesus. 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 Jesus, name above all names, yours. Healer, the one who takes all pain. Savior, risen from the grave. Your name is Jesus, Lord over all. We sing to you, oh God. Jesus, name above all names. Healer, the one who takes all pain. Thank you, Jesus. Savior, risen from the grave. Your name is Jesus, Lord over all. Somebody shout the name. Jesus, woo! Jesus, what a powerful name. What a wonderful name. No other name like Jesus. Jesus, everybody was blessed to Jesus, Lord. Hallelujah. No other name like Jesus. We want more of you, God. We want more of you, God. We want more of you, God. No other name like Jesus, the one that is powerful, the one who deserves the glory, the one that deserves all the praise. No other name like Jesus, Jesus, Jesus. No other name like Jesus. Name above all names. Yes, Lord. Healer, the one who takes all praise. Savior, risen from the grave. Your name is Jesus, Lord over all. We exalt your name. Jesus,
ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Pwede mo bang sumisipay tayo pumalakpak? Lord, thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for all of the good things that you have done, God. Truly, God, that you have done great things. Thank you, Jesus. Come, let us worship our King. Come, let us bow at His feet. He has done great things. See what a Savior. See what a Savior has done. See how His love overcome. He has done great things. He has done great things. One more time. Come, let us worship our King. Come, let us worship our King. Come, let us bow at His feet. He has done great things. Woo! And see what a Savior has done. See how His love overcomes. He has done great things. He has done great things. Oh, hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. Yes, Lord. Thank you, God, for you have done great things, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You've been faithful through every storm. Wow. You've been faithful forevermore. You have done great things. And I know you will do it again. For His promise is For what? your promise is yes and amen. He has done great things. Yes, Lord. God, you do great things. Let us all shout. Oh, hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. For you have done great things in our lives, God. Thank you, Jesus. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. You've done great things. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. You've done great things. One more time, hallelujah. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. You've done great things. Oh, hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. Woo! Pwede po bang umikot ang bawat isa? And let us welcome everyone with a smile. Ayan, welcome po. Happy Sunday, everyone, and welcome to Ever Increasing Grace Candelaria. Muling
para ikay mapapurihan, para ikaw ay masamba, Panginoon. Patuloy nga po, Panginoon, na ikaw po yung manguna. Maraming salamat po sa mga dinala mo dito, Panginoon, na patuloy nga po, Panginoon, na nagagamit mo, Lord God, maging sa mga mapupunta pa lang, Panginoon, ay patuloy nga po, Panginoon, na ingatan mo sila, Panginoon. Patuloy nga po, Panginoon, kayo po yung magdala dito, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon. At patuloy nga po, Panginoon, sa mga taon na dalhin mo dito, Lord God, ikaw po yung manguna, Panginoon, sa aming Panginoon na naririto, Panginoon. Maraming salamat din po, Panginoon, sa buhay ng mga taong ginagamit mo, Panginoon, sa simbahang ito, Lord God, maging sa mga music team, Panginoon. Patuloy nga po, ikaw yung manguna, ikaw po yung maitaas, Lord God, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Maging sa magpababa po, Panginoon, ang iyong salita, Lord God. Patuloy nga po na ikaw po yung maitaas, Panginoon. Patuloy na ikaw yung makita sa kanyang likuran, Panginoon. Patuloy nga po, Panginoon, na sa bawat salita, sa bawat ibibigkas na kanyang bibig, Panginoon. Patuloy nga po ito, Panginoon, ay magtimos sa aming puso, Lord God. Patuloy nga po, Panginoon, na hindi po namin magagawa ang mga bagay na ito kung hindi ka namin kasama, Lord God. Kaya kami po ay lubos na nagpapasalamat, Panginoon, na ikaw ay nakilala namin, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, na kami nagkaroon ng kaligtasan, Lord God. Patuloy nga po, Panginoon, na lubos po kami nagpapasalamat, Panginoon, nagpupuri, Panginoon, at sinasamba ka namin, Panginoon, sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen, amen. Isang mapagpalang araw po mula sa ating lahat. Amen. Yan po, bago po tayo maupo, ay pwede bang batiin muna natin ang ating Diyos, ang ating mga kapatiran sa ating Diyos na buhay ng isang mapagpalang araw naman sa iyo. Ayan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat and also to our online viewers sa mapagpalang araw, gabi, tanghali naman sa ating lahat. So yun, maaari na po tayong panandaliang makakaupo sa presensya ng ating Diyos na buhay. Amen, amen. Alam ko po na, alam nyo, nakakatuwa lang, tunay nga na ang blooming nating lahat dahil naman nga, sabi nga, ang buhay kay Jesus ay yan, ang buhay kay Jesus ay paganda ng paganda. Kaya naman ang pupogi at ang gaganda ng ating mga kasama ngayong araw na ito. Amen po ba? Amen. Tunay nga na hindi aksidente na tayong lahat ay nagkasama-sama at nagkatipon-tipon upang makinig ng salita ng ating Diyos na buhay. Amen po ba? Amen, amen. Kaya hindi na natin patatagalin pa. Dadako na po tayo sa ating susunod na gawain, which is ang pagbabahagi ng kabutihan na ginawa ng ating Diyos na buhay. Ayan, alam niyo po ba, super natutuwa lang ako kasi alam niyo po ba, ang pagbabahagi ng testimony ay ito po ay nakaka-encourage sa ating bawat isang mananampalataya na yung faith natin ay naiisalin natin to each other. Amen po ba? Amen. Kaya sino po nga gustong magbahagi ng kabutihan na ginawa ng ating Diyos na buhay sa kanyang buhay. Ayan po. Huwag na po tayo magpaunahan. Ayan. Ayan po, tinatawagan po natin dito sa unahan ng ating kapatid na si Sister Rosamie Valdez. Praise God. Unang-una, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa araw-araw ng pamumuhay namin at sa kalakasan, financially, physically, tsaka emotionally, bagamat bumabagsak, pero laging binabalik tayo ng Panginoon para ituwid, ahon doon sa pagkalugmok. Ngayon, ang pinagpapasalamat ko sa kabilangan na medyo ako yung spiritual down po ako. Pero nagtitiwala ako sa Panginoon na iahon ako doon. At nung isang araw nga, ako'y natutuwa dahil sa kabila ng down ako pero may nasharean pa rin akong iba. Tas ang nakakatuwa kasi sa Panginoon, kung kailan down, doon siya lumalakas. Kung kailan ako down, parang doon na ako parang nakaka-share ng salita lalo, nakaka-encourage sa iba. Kaya, praise God kasi may nagpapabukas ng Bible study. Kaya ako nagpapasalamat sa Panginoon sa kabila ng
Nangihina ako. Sabi ko, Lord, nangihina po ako. Kailangan ko po kayo. Kailangan ko po ng... Kailangan ko siya. Basta kailangan ko siya. Tapos, yun nga, may dumating akong customer. Sabi niya, Te, ako po ang nanay ko po ay ganito, may sakit, may ano. Christian po kami, pero matagal na rin kaming hindi nakakas-church. Naghanap daw sila ng ano. Sabi ko, Christian din po ako, gusto mo, Bible study ka namin doon sa inyo. Sabi niya, willing naman po kami. Willing sila. Kaya, yun, tayo na lang yung pupunta doon, yung schedule na lang natin, inaano nila, kung kailan tayo pwede. Kaya, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi, nakaka-share pa rin ako sa kabila ng nanghihina ako. Na isi-share ko pa rin yung kabutihan ng Lord. Kaya, salamat sa Panginoon. Baga, sa akin, sabi ko, sa aking sarili, sinasabi ko na, bagamat nararamdaman ko yung kahinaan, pero malakas pala ako kasi kasama ko ang Lord. Kaya, salamat sa Panginoon. Amen, amen. Tunay nga na, alam nyo, tayo mga mananampalataya ay lagi nating tatandaan na God is with us, hindi man tayo physically nasa loob ng ating bahay-sambahan. Kasi alam nyo po ba, ang faith na mayroon tayo, ang paniniwala natin ay hindi lamang po nagtatapos or pumapaloob sa sa 6 na sulok ng ating bahay-sambahan na ito. Tunay nga, legit po. Marami pong sulok ang ating bahay-sambahan. Pero yung faith po na mayroon tayo, yung paniniwala po natin, o yung pamumuhay po natin bilang isang Kristiyano, ay hindi lang po pumapaloob sa ating bahay-sambahan. Which is ito po ay dala-dala natin kung saan man tayo magpunta at magtungo sa ating lahat ng lalakaran. Amen po ba? Amen. So, meron pa po bang gustong magbahagi? Ayan. Ayun po, at tinatawagan po natin ang ating kapatid na si Brother Ricky Digia. Ayan. Nakakaba talaga dito. Pero, ito na po. Gusto ko lang po magpasalamat kay Lord sa binigay niya sa akin. Pangilang buhay ko na nga ba ito? Anim. Kasi nakagat na po ako ng ahas, aso, pusa. 2 aso na po nakagat sa akin. Then uli, yung meningitis. Na sobrang payat ko po, parang hindi ko na kayang umimik. Kahit imik, di ko na po kaya. And sabi po ng doktor, 1 taon at kalahati akong nakahiga na parang hindi na babalik sa normal. Ganun po. Pero ito ngayon, parang okay na. And gusto ko lang po mag-thank you sa inay, sa mga magulang ko, sa kapatid ko, kay Ate Angge, kay Ate April, kay Ate Duday. Thank you sa inyo, lalo na po sa inay. Nay, thank you sa araw-araw na pag-aalaga, pagmamahal. And kaya hindi po nakasama ang inay kasi po nakagat po siya ng putakte. Opo, para ang dami pong kagat. Sakit po yung paa. Nay, thank you sa pagmamahal. And Lord, thank you sa lahat. Nakakaba talaga dito. Pero gusto ko lang po mag-thank you kay Lord. Lord, thank you sa... Nangangatal ako. Pero okay lang. Thank you po sa... Pang ilang buhay ka na nga ba ito? Pang-6. Pa-abroad po sana kasi ako noon. Kung nakaalis po ako, baka hindi na po ako nakabalik. Pero buti na lang po dito nangyari. Yung nangyari sa akin. Gusto ko sana pakita yung picture ko pero nakakaya. Sobrang payat ko po noon, parang hindi po ako yon. Pero ako yon. Nakakaba. Yun lang po. Thank you Lord sa pang ilang buhay ko na nga ba ito? Pang-6. Thank you po.
Ayan, ayan. Salamat, Brother Ricky, sa pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos na ginawa sa iyong buhay. Ayan. Nakakatuwa naman si Brother Ricky, kasama natin siya kahit wala ang kanyang butihing ina. Ayan. Ayan, meron daw pong gustong humabol. Ang huling magpapatotoo po ngayong araw na ito ay pwede ba palakpakan natin ang ating Diyos na buhay sa buhay ng ating kapatid na si Sister Janina Bingoa. Diya po. Amen. Ako po una-una nagpapasalamat sa Panginoon dahil naka-attend na po kami ulit. Last Sunday po, hindi po ako naka-attend kasi sumama yung pakiramdam ko siguro dahil sa pagod sa biyahe. Yes. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dun sa pribilehiyo na binigay niya para magkasama-sama po ulit kaming pamilya. Sabi ko nga, Lord, pa makarating naman ako, makaabot ako ng testimony kasi gusto ko talagang ibigay sa iyo yung papuri dun sa opportunity na binigay mo sa amin. Actually po, bago kami talaga umalis, wala naman po akong napagsabihan, pero talagang yung anxiety ko talaga ay, yung, alam niyo, yung antaas, talaga nasabi ko, paano pag bumagyo, paano pag, halimbawa ay, nagkaroon ng problema o kaya ay na-offload kami, ganon. Kasi baga parang, hindi na po ako kundi itong batang ito. Ang sobrang excited talaga na makita na yung ama niya, ganyan. Na, sabi ko, siguro pag Lord, pag hindi kami natuloy, hindi talaga ako lalabas ng bahay. Yun talaga yung ano ko, kasi sabi ko parang, ang tagal naming plinano, ganyan. Pero sabi nga ay, ano man yung hilingin mo, sa panalangin, si Lord yung magbibigay nun. Amen. And ayun nga po, sobrang, alam niyo po ba yung over-prepared ako, lalo na sa mga documents, kasi nga po, madaming na-offload, ganyan. Pero by God's grace po talaga, wala man tanong sa akin. Hindi man lang po kami, wala man lang ako kahit dun sa isa, gumastos pa ako sa bank certificate. Pero wala po talagang hiningi kahit ano. Tapos wala din siyang, yung alsin yung magtatagal. Basta ang sabi niya lang po ay, magtutour kayo. Ang sabi ko lang po, bibisitahin yung ama niya. Tapos yun na, di man lang kami kinausap ng mahaba. And yung anxiety ko din po sa aeroplano. Kasi yung last na sakay ko is 2018 pa. So ang tagal na ulit, parang first time ko na ulit sumakay. Tapos, syempre po, yung mga turbulence, ganyan, talagang, itong batang to hindi pa na-take off, tulog na. Nakalanding na, tulog pa din. Ay, ako yung talagang, Lord, bless mo, Lord. Yung kada bababang ganyan. Pero sabi nga po ay, yung divine protection, anak, wag. Yung divine protection ni Lord ay, ayan po, may makulit na naman. Bumalik na yung malikot. Ayan, yung divine protection po. At alam niyo po ba yung na-feel ko talaga yung love ni Lord sa family namin nung makita namin si Gerald at makita ni Gerald kami. Yung nagkaroon ulit kami ng, alam niyo ba yung fellowship, ganyan. Sa totoo lang po, sabi ko nga, pasensya na po, wala kami pasalubong kasi pinuntahan lang po talaga namin siya doon para kami ay makumpleto. At sabi ko nga po ay, kung sa aming sariling kakayanan ay hindi namin yun magagawa. Ano po, sabi ko nga, Lord, wala naman talaga kami eh. Kusabaga ay, kung hindi mo kalooban, hindi siya mangyayari. Kasi po, way back 2018, ito po yung siguro nakakita sa My Day ko. Way back 2018, nasa plan ko po talagang pumunta ng Taiwan. Di ba po, nagpunta ako ng Malaysia, tapos kasunod po ng dapat Taiwan bago sa Korea. Pero yung pinilit ko, as in, ginawa ko lahat. Pero nandun lang po ako sa tabi ng, nandun lang ako sa seaside ng MOA. Tinitingnan yung eroplano paalis. Sabi ko, Lord, ginawa ko naman lahat. Ba't hindi ako nakasama? Ito pala yon. Sabaga parang ang gagamitin niya pala is yung asawa ko para makapunta ako doon. Hindi sa sarili kong gawa, kundi sa sariling gawa ni Lord.
Amen. At dito ko po napatunayan talaga na His delay is not His denial. Amen. Umabot man po ng ilang taon yon? 8 years. Pero still, nakarating po ako doon. And alam ko po, kung may mga prayer po tayo na parang ang tagal naman. Ang tagal. Pero ito po ang tatandaan natin. Mas perfect yung time ni Lord kesa sa time natin. Mas perfect yung timeline na nilagay ni Lord kesa sa timeline na ginagawa natin. Amen po. At yun lang po, maraming salamat po sa mga nanalangin. At patuloy niyo po kaming isama sa inyong prayer, maging kay Gerald sa kanya namang bakasyon papunta dito. Amen. In Jesus' name. Ayan, Shishi. Ayan, tunay nga. Alam nyo, what a privilege. Alam nyo yung mga privilege. Ay, hello, Jenny B. Alam nyo, sorry. Alam nyo, what a privilege yung, alam nyo yung mga binibigay ni Lord. Alam nyo, tunay nga na, yung mga pinapanalangin natin kay Lord, hindi yan hindi yan binabaliwala ni Lord. Hindi yan binabaliwala ni Lord. Hinahanda ka lang ni Lord sa mga bagay na yon. Tingnan nyo, si Lola Jan, nag-pray siya na pupuntang Taiwan, mag-isa. Pero ngayon, nagpunta siya Taiwan, +1 with JJ. Alam nyo, hinahanda lang tayo ni Lord sa mga bagay na ibibigay niyang blessing sa atin. And ihanda natin ang ating sarili sa mga blessing na yon, sa mga pagpapala na yon, sapagkat ang pagpapala na yon, pag binigay sa atin ni Lord at hindi natin na-handle, masasayang lang. Kaya ihanda natin ang ating sarili sa mga pagpapalang ipinapanalangin natin. Para pag binigay sa atin yon, ay ma-handle natin na ayos. Ayan po, and maraming salamat po sa mga nagbigay ng nagbahagi ng kanilang patotoo ngayong araw na ito. At tayo naman po ay dadako na sa pangalawang programa. Ating programa, ang pagbabahagi naman po ng ating mga announcement sa bawat isa. And yun po, ayan, atay nasa announcement na. So, first announcement po, tayo po ay nagkakamaroon tuwing Saturday ng mga Bible study. So, look at the screen po. Ito po ang ating mga Bible study. So, sa mga gusto pong sumama, sa mga nais pong makijoin sa ating ministry Bible study po, ay maaari po natin i-chat or i-PM po sa ating mga Facebook page, message. Sa Messenger po, sina Brother John Intal, sina Sister Ivy Intal, sina Sister Mimi, sina Sister Baby, at ating pong mga youth leader na sina Brother John Kenneth Masangkay, si Christopher Latayan, si Ate Arlene Custodio, at si Ate Arlene de Alday po. So, sa mga nais mong sumama ay pwede niyo po silang i-PM. And also, mayroon pa rin po tayong yun po. Tuwing Thursday po ng gabi, alas 8 po ng gabi, sharp po ito, nagkakameron po tayo ng upper room. Ito po ay with Manila. Kaya sa mga wala pong ginagawa, noong Thursday po ng gabi, alas 8 ng gabi, ay tayo pong lahat-lahat ay makinig at sama-samang matuto ng salita ng ating Diyos na buhay. Yan, and also, nagkakameron pa rin po tayo ng feeding program tuwing last Saturday of the month. Ito po ay sa iba't ibang bahagi, and pwede nyo pong i-PM ang ating mga youth leader na nabanggit ko po kanina. Ayan, and also, tuloy pa rin po ang ating Ipon Challenge. Tunay nga po na alam nyo po sa Ipon Challenge na ito ay anong napagsama-sama po natin, alam nyo, napakalaking halaga po ang ating naipon at naidagdag po sa para po tayo ay makabili ng mga kagamitan and specifically po sa ating mga drum set, sa ating pong mga instrument. Ayan po. Kaya po tayo po ay sama-sama at tayo po sama-samang maki-join at tayo pong lahat ay mag-ipon. Ayan po. Ayan po, and ayun lamang po ang ating mga announcement. Sa mga nais po na makijoin po sa ating mga announcement na ito, sa ating po mga ministry na ito, ay maaari nyo lang pong i-chat ang ating pong mga elders na leaders po, and also sa ating pong mga youth leader po ng ating bahay-sambahan, and sa church leader po. And ayun lamang po ang ating mga announcement, and alam ko na ang bawat isa ay handa na. Handa na ba kayo? Ayan, ready na ba kayong makinig
ng salita ng ating Diyos na buhay. Amen. Tunay nga na God is good and all the time. Ayan. Kaya hindi na po natin patatagalin pa. Maaari na po ba tayong muling makakatayo panagsagalitan at atin na pong palakpakan ang ating Diyos na buhay sa ating man of God, Brother John Kenneth Masangkay. Amen. Praise God. Thank you so much, Dave. Pwede po ba muli, ibigyan po natin ng walakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. Amen. Can we say, God is good? And all the time. At ang buhay kay Jesus ay paganda ng paganda. Pwede bang batiin mo ang iyong katabi na maganda ka ba sa umaga or pogi ka ba sa umaga? Tapos sabihin mo sa kanya, oh, naniwala ka naman. Joke lang. Sige po, pwede po tayo pa ng sanggalitan magsiupo. Sige po, maaari po tayo makaupo sa presensya ng Panginoon. It is truly, we are so much blessed sa mga ginagawa po ng Panginoon sa ating ministry. My declaration is this for EIG Candelaria na whatever situation that we have right now, God has prepared so much more. You can say to your neighbor, so much more. So much more, so much more. And ngayon pong araw ay magsisimula po tayo ng bagong series. I still don't know kung gaano kahaba ang aabutin itong series nito because I've been preparing for this and this has been in my heart for a very long time now. And ang purpose po ng series nito is for all of us, first, is to see Jesus in every page of the Bible. Ibig sabihin, gusto ko natin maturuan at malaman ng bawat isa na makita si Kristo sa bawat pahina ng Biblia. Even in the Old Testament, even sa mga prophecies, even sa mga sulat ng mga prophets during the Old Testament, is Jesus is always there. Amen. To see Jesus in every possible way, in every pages of the Bible. Amen po. And also, gusto ko din pong may impart sa lahat, sa bawat isa, yung desire and yung kagutuman sa salita ng Panginoon. Amen. That is my desire and that is my prayer for this series na sa ating mapapakinggan, sa ating mapag-aaralan, magkaroon ng kagutuman sa ating puso at sa ating espiritu na I want to read more of the Bible. I want to know more Jesus from the Bible. Amen? Hindi yun Jesus na narinig mo sa lolo mo, hindi yun Jesus na narinig mo sa kapitbahay mo, kundi yung Jesus na sinasabi at tinutukoy sa Biblia. Amen. And lastly, I want everyone to see what is the message of the Bible for all of us. Ano ba yung mensahe ng Biblia at ano yung magiging epekto nito sa ating buhay, maging sa pang-araw-araw na ginagawa at mga desisyon natin sa ating buhay. Amen po ba? Amen. Are you guys excited? Alam mo yung katabi mo, excited ka na ba? Excited ka na ba? Yan. Ang title po ng ating series ay pinumagatang Jesus Before the Cross. Pwede bang sabihin nyo, Jesus before the cross. Kasi alam lang ng mga tao na si Jesus, dumating siya para maipako sa cross and then after niya mamatay and so on and so forth. Pero do you believe that the Word of God is true? Na nung pasimula pa ay nandun na si Jesus. And that is what we will talk about today. And if you are ready and if your heart is prepared, can we close our eyes at tayo pong lahat ay manalangin sa ating Panginoon. Ama namin nasa langit, tapat at takila ka sa aming mga buhay. Tunay, O Diyos, na Ikaw ang maghari, Panginoon, sa ever-increasing grace Candelaria, O Jesus. Lord, ang amin pong samot dalangin sa oras na ito ay Ikaw ang manguna at Ikaw, Panginoon, magbigay ng karunungan sa bawat isa. We pray that this word, Panginoon, ay hindi lamang maging salita na encouragement, but that this be a fresh revelation at maging pagkain, Panginoon, ng aming espiritu, O God. Lord, turuan mo kami na makita ka, Panginoon, sa bawat pahina ng Biblia at turuan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng mas malalim na pagkakaunawa sa iyong salita. And Lord, we also that you give us the desire, the hunger, yung kauhawan at kagutuman, Panginoon, sa iyong mga salita, na hanapin yung katotohanan at hanapin yung mensahe mo para sa amin sa araw-araw. Salamat, Panginoon. Isa po namin tinataas at binibigay ang lahat. Ikaw po aming pinapupurihan, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen, 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 amen. So kung kayo po ay tanungin ko, ano bang mensahe ng Bible? Siguro pag tinanong ko kayo ng ganon, baka tanungin nyo din ako na, ang dami kaya? Which is totoo naman, di ba?
pag tinignan po natin yung Biblia, it is a collection of different books from different authors. Ibig sabihin, ang dami niyang libro, pero I believe that there is a central message in the Bible. Ibig sabihin, merong isang sentrong mensahe ang Bible. To put it simply, this is what I will summarize it sa aking sariling pananaw. Isang Diyos na may gawa ng langit at lupa, banal, perpekto at matuwid, ay gumawa ng isang tao na nagngangalang Adan, kung saan si Adan, sa dahil sa kanyang disobedience, ang nagsimula ang kasalanan. Subalit, may plano ang Panginoon, kaya ipinanganak ang Panginoong Hesus upang tubusin ang ating mga kasalanan, tayo patawarin, at i-restore yung relationship natin sa Diyos. And in the following years, ay muli siyang dadating at muli siyang babalik to redeem His bride and to fix everything in this world. Amen. So pag tinignan mo, parang ang galing nasa summarize mo ng maikse, pero I believe that there is so much more in the Bible. Amen po ba? Amen. So, ang title natin ngayon is Jesus Before the Cross. Minsan pag tinanong nyo ako, parang technically, si Jesus, makikita lang natin yung kapanganakan niya at yung buhay niyang physical dito sa lupa on the New Testament. Makikita natin yan sa Book of Matthew, sa Book of John, Luke, at Mark. Yan. Pero basahin po natin sa Exodus chapter 3 verse 14. Sabi po dito, God said to Moses. Ito po yung time na si Moses ay kasama niya yung mga Israelita, and yung mga Israelita gusto nilang makilala ang Diyos. Sino ba yung sinusundan natin? Sino ba yung magre-rescue sa atin? Sino ba yung sinabing magtutulong sa atin para tayo ay makalaya? And sabi dito, God said to Moses, I am who I am. I am who I am. This is what you are to say to the Israelites, I am has sent me to you. So nagpapakilala ang Panginoon na ako nga, this is my name. I am who I am. And this is very important because ito po ay makikita natin sa Exodus on the Old Testament. This is 1,000 years ago, before pa po ipanganak si Jesus. Ibig sabihin, this has been written, hindi pa pinapanganak si Jesus, hindi pa pinapanganak si Maria, maging yung mga lahing darating sa kanila, it was already written in the book of Exodus. Amen. Ngunit, let's move forward sa Juan chapter 8 verse 54 to 59. Sabi po dito, sumagot si Jesus, kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, walang kabuluhan iyon. Ang nagpaparangal sa akin ay ang aking Ama na sinasabi ninyong Diyos ninyo. So during that time, kausap ni Jesus yung mga Pharisee, and alam nila na si Jesus ay isang tao, and this is Jesus claiming na hindi ko kailangang bigyan ng glory yung sarili ko, kundi yung Diyos na tinatawag nyo, siya yung magbibigay sa akin ng glory. Siguro, I can imagine na yung mga Pharisees nagpapantig yung tenga nila. Anong sinasabi mo na yung Diyos namin ay gino-glorify ka? Sino ka? Anong karapatan mo na sabihin yan? At nagduretso pa si Jesus. Sabi dito, hindi nyo siya kilala, ngunit siya'y kilala ko. Kung sasabihin kong hindi ko siya kilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Next verse po. Subalit kilala ko siya at tinupad ko ang kanyang salita. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang malaman niyang nakita niya ang araw ng aking pagdating. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taong gulang, paano mo masasabing nakita mo si Abraham? So nagtataka yung mga tao kasi sinasabi ni Jesus na nakita ako na Abraham. Ngayon yung mga Pharisees, tinatanong niya, di ba wala ka pa Jesus 50 years old? Paano mo sasabihin nakita mo si Abraham, that is 1,000 years ago? And next slide po, sabi dito, sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako na. Nakita niyo yung parallel dun sa Exodus kanina, that I am who I am. Sabi po dito, nagsidampot sila ng bato upang siya'y batuhin, ngunit nagtago si Jesus at lumabas na
ng templo. Sa English po, basahin natin para mas maging malinaw yung parallel. Next slide. Jesus said to them, "Truly, truly, I say to you, before Abraham was, I am." So, ang kausap po nila dito ni Jesus is yung mga Pharisee, and during that time, yung mga Pharisee, they know the Bible. They know the Genesis, alam nila yung Exodus, at alam nila ang mga nakasulat roon. So, in that moment, alam ng mga Pharisees yung dinideclare ni Jesus. Basically, sinasabi ni Jesus na before dumating si Abraham, I am already there. At yung sinasabi niyong I am sa Exodus, I am. Before Abraham, I am. And during that time, para po itong blasphemy during sa mga Pharisee, parang technically, ang sinasabi ni Jesus, I am God. I am God. And ang nangyari nga po, dahil sa inisip nila na grabe tong tao na to, grabe to si Jesus na to, parang binabastos mo yung aming paniniwala. Dumampot sila ng bato at gusto nilang batuhin at patayin si Jesus. So, it is understood that God is claiming to exist before the cross. Ibig sabihin, nung pasimula pa, ay naroroon na siya. Basahin po natin sa John chapter 1, verse 1 to 4. Sabi po dito, in the beginning was the Word. Take note, the word here is pertaining to Jesus. Sino daw po yung Word? Sino daw po yung salita? Si Jesus. In the beginning was the Word. Nung pasimula pa, ay nado na ang salita. And the Word was with God, and the Word was God. Yung salita ay Diyos. Si Kristo ay Diyos. He was with God in the beginning. Through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. In Him was life. Can you say life? In Him was life, and the life was the light of all mankind. Amen. So we can see that this is John claiming and proclaiming and revealing to us na nung pasimula pa ay nadoon na si Jesus. Alam niyo po, I want to share something to you na talagang I'm so much blessed nung inaaral ko tong salita na to, and I want you to listen carefully. Sabihin mo sa katabi mo, makinig ka. Makinig ka. And like what I said, kung i-claim natin na si Jesus was in the beginning, let's go back in the beginning. Saan ba natin makikita yung kauna-unahang book sa Bible? Sa Genesis. O anong unang chapter ng Genesis? Chapter 1. At verse 1. Would you believe me if I tell you na makikita natin si Kristo sa Genesis chapter 1, verse 1, yung first word? Let's go to Genesis chapter 1. Sinabi po dito sa Genesis chapter 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. This is the very first book, the very first chapter, the very first verse. Pero yung word pong in the beginning is just one word in Hebrew. Kasi originally, it was written in Hebrew, and it is just one word, and that word is the word Bereshit. Tingnan po natin sa next slide. So, ibig sabihin ng word na in the beginning, in Hebrew, it is the word Bereshit. Sabi mo sa katabi mo, Bereshit. And kapag nagbabasa po tayo ng Hebrew, siya, pabalik. Dito tayo magsisimula, then pa ganon. Di ba tayo, pag nagbabasa, simula sa kaliwa, papunta sa kanan. Pero, sa Hebrew, magsisimula tayo sa kanan, pakaliwa. And alam nyo ba na every character of this Hebrew word ay may ibig sabihin. And we will break it down, yo. We will break it down. Tingnan po natin yung breakdown ng mga character nito. Sige, next slide. So, the first one is the character Bet. Nang ibig sabihin niya ay tent. Ngayon po, pag pinagsama natin yung Bet, tsaka yung resh, mabubuo natin yung word na bar, nang ibig sabihin ay sun. And then we have this Aleph, nang ibig sabihin ay Adonai or God or Yahweh. And then we have Shin and Yod, nang ibig sabihin naman is to destroy, and then by His own hand. And ito naman pong character na to, which means tav, means covenant or cross. So from the first word pa lang na Bereshit,
we can conclude in our next slide na we can say na, okay, the Son of God destroyed by His own hand on a cross. And kanina nagpapatungkol to? That pertains to Jesus. Let's break it down pa. Sige po, next slide. Di ba sinabi ko sa inyo, pag pinagsama mo yung dalawang character, makakabuo ka ulit ng panibagong word. Sige, balik. Sige, balik. Nasaan ka na? Sige, balik. Ay, wala na, na-spoil na tayo. Yan. Ngayon, di ba itong character na to, and then character na to, pag pinag-combine mo sila, it means shayit. Nang ibig sabihin ay thorns. And then, this character, and this character, na ibig sabihin niya yung rosh, means head. And this character, berosh, means tree. At ibig sabihin naman po itong she ay gift. So if we will combine all of it, kung pagsasama-samahin natin ang isang buo, next slide, sabi dito, the Son of God, ang anak ng Diyos, destroyed by His own hand on the cross, with thorn on His head, hung up on the tree as a gift of the covenant. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Wow. So from the very first word of the very first book, of the very first chapter, of the very first verse, you can see Jesus. Siguro nung una niyong nabasa yung, siguro magbabasa ako ng Bible, ang una kong babasahin ay yung Genesis. And then nabasa mo yung in the beginning, hindi mo napansin, but Jesus, like what I said, is in every page of the Bible. Amen. And dito natin makikita na God is very intentional. Can you say intentional? Ibig sabihin po, pag sinabi natin intentional, nothing is ever an accident with God. Wala pong aksidente sa Diyos. Even, kaya nga po, kapag mayroon tayong mga dumadalo dito, lagi nating sinasabi na, hindi aksidente na nadito ka because He is an intentional God. So from this moment, we can see, una, nalaman natin that God is the Creator, and siya ang Alpha, ang Omega, siya ang beginning at siya ang last. And this is what God is telling us. Na simulang-simula pa, siya ay naroon at ang lahat ng bagay ay nagawa sa pamamagitan niya. Amen po ba? And alam niyo po, many religion will claim, marami pong mga relihiyon na magtuturo sa atin na si God, nandyan siya nung simula. Pero si Jesus, nandun din siya nung simula, pero He is a created being na parang kailangan gawin si Jesus. But that is not the reality. At hindi po yan ang tinuturo ng Biblia. Jesus is not a created being. Hindi po ginawa si Kristo sapagkat kung ang isang tao o ang isang bagay o ang isang being ay ginawa, ibig sabihin meron siyang simula. Ngunit si Kristo po ay walang simula. He was already there before pa po ginawa ang mundo. Let's balikan po natin sa John chapter 1 verse 1 to 3. Sabi po dito, nang pasimula pa ay naroon na ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita, nilikha ang lahat. Pwede bang sabihin mo lahat? Lahat. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Kaya nga imposibleng sasabihin nilang ginawa si Kristo. Ano yun? Ginawa si Kristo sa pamamagitan ni Kristo? Which is impossible. Sabi po, lahat. Ibig sabihin, everything, lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. So everything in this world, tumingin ka sa kaliwa, tumingin ka sa kanan, tumingin ka sa taas, lahat na nakikita mo ay gawa ng Panginoon. Amen. Kahit ganan yan, gawa yan ng Diyos. Amen. Kahit ganan yan, gawa yan ng Diyos. And can you claim that to yourself? Sabihin mo sa sarili mo, I am created by God. I am created by God. And this is what I want to say. I want to tell you that your life is not an accident. Ulitin ko po yung sinabi ko sa inyo kanina, God is very intentional. Alam niyo ba, naniniwala ba kayo na hindi kayo ginawa ng Diyos nang wala lang? God has a purpose in your life. And we have the Bible. Meron po tayo ng salita ng Diyos na kaparaanan natin to discover our purpose in life. Yung iba, hinahanap nila yung purpose nila sa kaibigan, sa katrabaho, sa career. Pero this is what I want to tell you. You can find your purpose in God because He is the one who created you. Amen. Yung washing machine, nalalaman niya yung purpose niya
yung reason kung bakit siya nagawa sa pamagitan nung gumawa sa kanya. The same way, if you think na ikaw ay galing sa unggoy, iisipin mo na ikay unggoy nga. Pero gawa sila ng unggoy, gawa tayo ng Diyos. Amen? Amen. Pwede mo palakpakan po natin ng Panginoon. And sabi po dito, nilikha ang lahat. Ibig sabihin, everything. Sa English, everything. Sabi po sa Spanish, todos. Sabi naman sa Mandarin ay Janbu. Yan. Ibig sabihin po, He is not a created being, but He is the creator of all things. Malinaw po ba? Malinaw po. Ang sinabi po sa John chapter 1 verse 4, in Him was life, and the life was the light of mankind. Sa Tagalog, nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. And this is what we believe, that our life is just a gift from God. Amen po ba? Yung buhay na meron ka ay regalo lang ng Diyos. Alam niyo po, kahapon galing kami sa isang funeral service. And that is the conclusion na na-conclude ng bawat isa. Ang buhay natin ay hindi sigurado. Our life is not promised. Tomorrow is not promised. It is just a gift of God. At ito pong gift na ito ay nagmula kay Kristo. And sa pamagitan po ng ating physical na katawan, we have physical life. But because of Jesus, we have spiritual life. Kapag po ang isang physical na katawan ay patay, meron ba siyang kagustuhang kumain? Pagpatay na ba ang ating physical, gusto mo pang kumain? Hindi na, di ba? Kapag ba ikaw ay physical na patay, meron ka pa bang gustong maggala, makipagkwentuhan, makipag-fellowship? Wala, di ba? It is the same reason kung bakit nung ikaw ay wala pang spiritual na buhay, wala kang desire na sumimba, wala kang desire na magbasa ng Biblia, wala kang desire na kumain sa iyong spiritual, sapagkat in the spirit you are dead. But in Christ, He gave us life. Kaya ngayon, meron tayong kakayanan na magpuri, sumamba, mag-aral, makinig. Because in Him was life and God gave you life. Amen po ba? Amen po. And today, tayo ay dadako na sa ating pinakang mensahe. Sa pinakang mensahe, intro lang yun, intro lang. We're going to talk about the first Adam. Si Adan. Kasi sabi ko, gusto ko magsimula talaga sa pinakang beginning. Sino ba yung kauna-unahang taong ginawa ng Panginoon? Yan, si Adan. Si Adan po ay sinabing nagmula sa dust and hiningahan ng Panginoon. Basically saying na si Adan po ay binigyan ng buhay ng Diyos. Nung si Adan ba ay ginawa ng Diyos, siya ba ay matuwid? Perfect ba? Si Adam ba nung ginawa siya ng Diyos, siya ba ay righteous? Yes. Nung siya ba ay ginawa ng Diyos, binigay ba ng Lord lahat ng kanyang pangangailangan? Yes. So He is perfect, He is righteous, and also, He has this close relationship with God. Meron siyang malalim na relasyon sa Diyos. Kaya nga po, we can read from the Bible na every morning, pupunta siya sa garden and makikipag-usap siya sa Lord. Lord, alam mo ba, pinangalanan ko siyang elepante kasi siya ay elegante. Yan. Pinangalanan ko siyang tigre. Yan. Kasi siya ay taga-norte. Joke lang. Yan. So, in a sense, joke lang yan, huwag niyang isulat yan sa Babel niyo. And then, God created Adam, and then sinabi ng Panginoon na hindi nararapat o hindi bagay kay Adan na siya ay mag-isa. Amen? Hindi nararapat o hindi dapat si Adan na mag-isa. Kaya ginawa niya si Eva. Paano niya po ginawa si Eva? In his rib, in his side, ay ano daw po ang ginawa? Siya po ay pinatulog. And then, sa kanyang tadyang, sa kanyang rib, sa kanyang side, ay kinuha ang kanyang bride. Yung bride ay napanganak, nagbuo sa pamagitan ng kanyang side o yung kanyang tadyang. Amen po. But, yung story po na to ay hindi nagtapos sa gano'n na sila ay nasa garden at paaliuli, paikot-ikot. Kasi dumating po yung fall na tinatawag. Kung saan sina Eva at si Adan ay nagkasala. Actually, if we will be technical sa pagkakasala po nila, nung sinabi ng Panginoon, do not eat from this fruit, huwag kayong kakain dito sa tree na to, kanino niya ba yun sinabi? Kay Adan lang. Kasi during that time, si Eva ay hindi pa nagagawa. So technically, we can say that it is the man's duty na i-lead yung asawa niya sa kung ano yung sinasabi ng Diyos sa kanya.
Kaya nga po, kung makikita natin sa Bible, Adam was described, si Adam daw po ay nag-sin ng kanyang kusang loob. Pero dinidescribe si Eva na siya po ay deceive. Nakita nyo? Si Adam, siya po ay nag-sin. Si Eva, siya po ay na-deceive. Kasi hindi naman alam ni Eva eh. But it is the duty of the man, duties dapat ni Adan na ituro niya kung ano yung sinabi sa kanya ng Diyos. But si Adam, nag-fail siya dun sa kanyang duty at naging dahilan para si Eva ay ma-deceive ng demonyo. So if we look at it, sa totoo lang po, kung titingnan natin, si Adam, siya dapat yung may responsibility na magsabi na, nung nakita niya siguro si Eva, dapat ganito ang ginawa niya eh. Hindi siya nakinig sa akin. Dapat ganito ang sinabi niya, ba't mo yan kinakain? Ay alam mong yan ay hindi pwedeng kainin. Dapat tinapon niya, tinanggal niya sa kamay ng babae at sila lumapit sa Diyos. Hindi, ngunit iba ang ginawa ni Adam. Ang ginawa niya, hindi niya na nga dapat ginawa, inulit niya pa. Kinuha niya din yung at kinain niya din yung pinagbabawal na bunga. So, dapat ang ginawa ni Adam, siya yung nagsabi sa Panginoon na I am willing to sacrifice my life because he knows the consequences of his sin. Alam niya na ang consequences ng kasalanan ay kamatayan. Ang consequences ng kasalanan ay kamatayan. Si Adam, dapat sinacrifice niya yung life niya para sa kanyang wife kasi pagkukulang niya naman yun. Yet, instead of dying for his wife, he died with his wife. Ngayon, imbis na siya lang yung mamatay para sa kanyang bride, siya po ay namatay kasama nung bride. And then, dumating yung, kung mababasa natin sa buong Genesis chapter 3, nakalista doon yung mga curse na nangyari sa kanila. Kaya sabi doon, mga anak ka, pag ikay nanganak, masakit. Yan. Kaya kung bakit masakit kayo mga anak, alam nyo na kung sinong sisihin nyo pagpunta nyo ng langit. Kung na doon. Alam nyo na kung sinong sisihin mo, ikaw kasi! Sana hindi masakit ang aming panganak. Pero sinabi po doon, there was thorn. Yung word po na thorn, yung, ano bang Tagalog sa thorn? Yung tinik. Yung unang beses po na na-mention yung word na tinik was in Genesis chapter 3. Which, sinabi po sa next slide, sabi po dito, nadyan ba? Yan, tapos na tayo dyan. Lumabas na si Eva kaya, no? Sige, yan, sabi, then to Adam he said, because you have heeded the voice of your wife and have eaten from the tree of which I commanded you, saying, you shall not eat of it, sabi dito, curse, sumpa, is the ground for your sake. In toil you shall eat of it, and this of your life, both thorns and thistles, it shall bring forth for you, and you shall eat it, the herb of the field. So yung thorn, ang ano po niya, ang symbolism niya is curse. Sa pamamagitan ng kasalanan ni Adam ay pumasok po ang curse. Pumasok ang thorn. Next slide po. At sinabi po dito, therefore, just as sin entered sa pamamagitan po ng isang tao, the world through one man, sino yung one man na to? Si Adam. And death through sin, and this way, death came to all. Ulitin mo ulit, all. All people because all sin. Basically, sinasabi ng verse na to, sa pamamagitan ng isang Adam, ng isang tao, ang lahat ng tao ay nagkasala. Ako'y natatawa habang sinusulat ko po to. Sabi ko, minsan na nga lang may mamanahin, kasalanan pa. Minsan na nga lang may mamanahin, kasalanan pa ang minana kay Adam. Pero alam niyo po, sinabi ko nga sa inyo, God is an intentional God. Yung lahat ng kinuwento ko kanina, meron niyang reason, merong purpose dyan. It is just a shadow of what is to come. Siya lang po ay shadow kung ano yung paparating, and then I will introduce to you the second Adam. Sabi sa next slide po. Yan, the second Adam. Because of the infinite love of God, because of His mercy, because po sa grace ng Lord, hindi niya tayo pinabayaan sa ating sitwasyon. And that is the character of God. This is what I believe. Kung ano yung sitwasyon mo na pangit, hindi ka pababayaan ng Diyos dyan. Amen. And during that time na ang sitwasyon natin na tayo ay makasalanan,
na tayo ay sinumpa, na tayo ay rebelde sa Diyos. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos, yet He rescued us. Sabi mo sa katabi mo, na-rescue ka ng Diyos. Ni-rescue ka ng Diyos. Di ba sinabi natin kanina sa pamagitan ng unang Adam, pumasok ang kasalanan, ngunit ito po ang sinasabi ni Paul sa 1 Corinthians. Sabi sa 1 Corinthians chapter 15, verse 45 to 49. Pwede bang sabay-sabay nating basahin? 1, 2, 3, go! Sabi ang unang Adan ay binigyan ng buhay. Ngunit, ang huling Adan, second Adam, ay espiritong nagbibigay buhay. Yung unang Adan, binigyan siya ng buhay. Yung pangalawang Adan, siya ang nagbibigay ng buhay. Next, basahin po natin next. Ngunit, 1, 2, 3, go. Sige po, next slide. Katawang panglupa ay katulad ng nagmula sa lupa. Ang katawang panglangit ay katulad ng nagmula sa langit. Kung paanong, next slide po. Amen. Do you see the difference? Yung unang Adan, siya po ay binigyan ng buhay. Yung pangalawang Adan, siya po ang nagbibigay buhay. Yung sa unang Adan po, tayo ay pinanganak sa pisikal. Ngunit sa pamagitan ng ikalawang Adam na si Jesus, tayo po ay ipinanganak sa espiritual. At sabi dito, tulad po na tayo ay nagmana ng kasalanan kay Adan, tayo po ay nagmana ng kasalanan kay Adan, kay Kristo, ikaw ay tagapagmana rin. You are an inheritor of God. Sabi po dun sa chart na ginawa ko, next slide, yung comparison. The first Adam, disobedience brought death and curse. Sa pamagitan ng kanyang hindi pagsunod, pumasok po ang death at ang curse. Sa second Adam, sa pamagitan ng kanyang pagsunod, brought life and blessing. Kasi alam niyo po ba, yung ginawa ni Kristo, hindi po ito basta inuutos ng Ama, tapos, ayokong bumaba sa lupa. Hindi ganun ang sitwasyon niya. Si Jesus, willingly, ibig sabihin, meron siyang kagustuhan na maialay para sa ating lahat. And sabi po dito, God gave life to Adam, and Adam lost it through selfish desires, and Jesus gave His life so we can gain it through His selfish love. Yung unang Adan, binigyan siya ng buhay, pero niwala niya ito. Ang Panginoong Hesus naman, siya ang nagbibigay buhay, ngunit siya ay nawala ng buhay dahil gano'n ang pag-ibig niya sa iyo. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? And Jesus came to give us life. Sa next slide po, sabi dito, sa pamagitan ni first Adam, we became slave to sin. And the second Adam, He freed us from sin. Sa unang Adam, we are born in the physical, but in the second, we are born in the spiritual. We are born first, and then we are born again. We are born in the body, in the physical, in the flesh, but now we are born again. We are born from heaven. We are born from spirit. Amen. Now, let's look at the parallel. Di ba sinabi ko po sa inyo kanina, na si Adam, ginawa siyang perfecto ng Diyos. He was created perfect being. And sa pamagitan po ng kanyang side, ay naipanganak ang kanyang bride. The same way na si Kristo po ay naipako sa krus, tinusok ang kanyang side at pinanganak po ang kanyang bride, which is the church. Which is the church. And sinabi po natin kanina, ano nga ang symbolism nung thorn or nung tinik? Curse. We can read, sa next slide, nakita natin ng ibig sabihin ng tinik ay curse. Sa pamagitan ni Adan, pumasok ang curse. Ngayon, si Jesus, sinasabi niya, I bore the curse. Tinatanggal ko na yung curse na meron sa inyo at ako na ang magbibitbit nito. Pero alam niyo ba, yung crown of thorn na
parang pang-aasar lang sa kanya ng mga ano, ay hindi lang yun ang ibig sabihin niya. Not only it means curse na binor ng ating Panginoong Hesus, but it is also authority. Sabihin mo sa iyong katabi, authority. Because God gave us the authority over sin. God gave us the authority over curse. Hindi ka na under the curse, but you are now under the blessing and favor and grace of our Lord Jesus Christ. Amen. Basahin po natin sa Galatians chapter 3 verse 13. Sabi po dito, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hung on the pole. Wala. Yan. Okay lang. Yan. Okay lang. Amen po ba? Nakita niyo po yung ano? And sabi ko kanina, di ba, si Adam dapat siya yung namatay para sa kanyang wife, para sa kanyang bride. Yung hindi ginawa ni Adam ay ginawa ni Kristo para sa atin. He is willingly nag-sacrifice ng kanyang buhay so that His church, the bride, ay magkaroon ng buhay na ganap, kasaya-saya at kumpleto. Amen. Pwede po ba muli, palakpakan po natin ang ating Panginoon. So the first Adam brought curse, death, separation, and slavery. Pero si Jesus po, nag-bring siya ng forgiveness, ng restoration, ng love, ng freedom, ng adoption, ng healing, ng promise, and new beginning para po sa ating lahat. And I'm about to close. Kaya Kenneth, ano naman ang ang dami mong sinabi, pero ano naman pakinong tinuro mo sa amin? Oo nga, si Jesus nga ay siya yung second Adam, na ganito nga ang ginawa niya. Ano naman nun para sa amin? This is what I want to say to you. Na whatever it is na nangyari dun sa past mo, on your old Adam, sa buhay mo bilang unang Adan, bilang tagapagmana ni Adan, nung unang Adan, God is there to rescue you. Amen. Whatever situation, whether it is sakit, karamdaman, addiction, sin, whatever it is, God is there to rewrite your story and rewrite your testimony. Kayang baguhin ng Panginoon yung story mo. Kung paanong si Adam ay ganitong dala niya, puro death and curse, Jesus can rewrite your story and give you blessing, give you favor, give you healing, give you prosperity, and kaya kang pagpalain ng Panginoon, and God can rewrite your story. Whatever it is that's broken in the past, God can restore it because God is the God of restoration. Amen. Amen. Nakikita niyo po yung gusto kong sabihin? Na whatever it is in your past, ano man yung nakaraan mo, saan ka man ang galing, ano man yung nangyari sa iyo kahapon, ano nangyari sa iyo kanina, ano nangyari sa iyo nung isang araw, 10 years ago, it doesn't matter to God because God came to give you a new life fresh every morning. So if you are someone who came from a broken family, meron kang addiction, meron kang habit na hindi mo matanggal, you came from old religious belief, ikaw ay galing sa toxic or abusive na relationship, you are, iniisip mo yung sarili mo, hindi ako karapat-dapat sa Lord because I am teenage pregnancy o kaya we do premarital sex. Kung kami man ay nanggaling sa mga bisyo, mas sa mga hilig, God is welcoming you. Whatever it is in your past, God can restore it. God can rescue you. Alam niyo po, this is what I believe. As long as you are alive, God is not done with you yet. Habang buhay ka, hindi pa tapos sa iyo ang Diyos. Pwede bang sabihin mo yun sa iyong sarili? Hindi pa tapos sa akin ang Diyos. Hindi pa tapos sa akin ang Diyos. Hindi pa tapos sa atin ang Diyos. Sometimes you look at your past na ganito yung buhay ko, kagaya nung kay Adam, na I am not worthy, hindi ako karapat-dapat, marumi yung nakaraan ko, ang tigas ng ulo ko, but God came to give you new life. Amen. And you can begin again today. Amen. Pwede kang magsimula ulit ngayon. Let go of your past and accept what is in front of you. Nasa likod mo yung past mo, nasa likod mo yung world mo, nasa harapan mo si Jesus. Continue to follow Him, continue to obey Him because God has prepared something for you. Something better than the past. Something good than the past.
something na hindi mo inaasahan. And I believe that God is rewriting your testimony. God is rewriting your testimony. Amen po ba? Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? Through the first Adam, dumating po yung distraction. There's distraction, may pagkasira. But through the second Adam, there is restoration. Whatever it is from your life that is broken, God can restore it. And that is the reality. We are all broken. We are all sinners. We all fall short of the glory of God. We are all messed up. Siguro pag tinitingnan mo yung katabi mo, iniisip mo na, buti pa siya ganito. Buti pa siya magaling. Buti pa siya ganito. Pero alam nyo ba, kung hindi tayo magpapanggap, lahat tayo messed up. Amen. All of us is full of anxiety. Some of us are full of sadness. Some of us full of darkness. Some of us are full of pain. But let go of all those old habits, all of those old past. I-let go mo na yan at tanggapin mo kung ano yung binibigay sa iyo ng Panginoon. God has prepared something for you. God came to restore what is broken. Kung ano yung sinira ni Adam, ay na-restore ng Panginoon. It is the same thing with your life. Whatever it is na destroy sa buhay mo, God can restore it. Because God is God of restoration. Basahin po natin yung last slide. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 22. Pwede bang sabay-sabay nating basahin? 1, 2, 3, go. For as in Adam all died, So so Christ Christ all will be made alive. Amen. You have been made alive. Amen. Do you believe that you are alive in Christ? Amen. Are you alive in Hallelujah. Christ? Yes. Sabi ko po sa inyo kanina, before we are spiritually dead, we have no desires, but you have been made alive in Christ. So, anong pipigil na sa iyo na magpuri sa Panginoon? Wala. Anong pipigil sa iyo na maglingkod sa Panginoon? Wala. Anong pipigil sa iyo para lumalim at lumago sa iyong pananampalataya? Wala. Because kay Adam, ikaw ay patay, but kay Kristo, ikaw ay ginawa niyang buhay. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. His name is Jesus. His name is Jesus. Light of the world. There's freedom in His name. Awesome in power. Come on, let's worship our God. Open out your mouth. Open up your mouth. There's freedom in His name. There's never been a love so great. He died so we could live, and He rose up from that grave. Name another King like this. Now all authority forever belongs to Him. He reigns in victory.
we say thank you, Jesus? Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. From the bottom of our heart, come on. Let's say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, We Jesus. thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And po, dadako tayo sa sunod na bahagi ng ating gawain where we remember what Christ has done on the cross. Thank you, Jesus. Sabi po sa Matthew 26, verse 26-30, habang sila'y kumakain, kinuha ni Jesus ang tinapay, pinagpala niya ito, pinagputol-putol at binigay sa kanyang mga alagad. Sinabi niya, itaas po natin ito, kunin niyo, kainin ninyo, ito ang aking katawan. This is the body of Christ that has been punished on the cross. Your salvation is free. Your eternal life is free. Pero yan ay naging libre because someone paid for it. And Jesus paid for your sins, for the curse, so that you can be free sa pamamagitan po ng kanyang katawan. So pag tinanggap po natin ang tinapay na ito, we all also declaring that I have been made free by our Lord Jesus Christ. That I have been forgiven by our Lord Jesus Christ. That the curse is no longer in my life, but instead I have the blessing of God, I have the favor of God, and I have the grace of God in my life. Tanggapin po natin ang tinapay na ito. Itaas po natin ang juice na ito. Sinabi ng Panginoong Hesus sa verse 27, kinuha niya ang saro at nagpasalamat. Ibinigay niya ito sa kanila at sinabi, uminom kayong lahat. Ito ang aking dugo ng bagong tipan. Naibuhos ito para sa kapatawaran ng mga kasalanan ng marami. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, mula ngayon ay hindi na ako iinom ng katas ng ubas hanggang sa manumbalik ako ang aking pag-inom nito sa paghahari ng aking Ama. Without the shedding of the blood, there is no forgiveness of our sin. At sa pamagitan po ng dugo ng Panginoong Hesus, ikaw ay nilinis na. Ikaw ay pinatawad na. Ikaw ay ginawang matuwid ng Panginoon. Your past has been washed away by God. We have been washed by the water, and now we have been washed by the blood of Christ. So let go of your past. Wala na yan. Ikaw ay nilinis na ng Panginoon. Now you can come boldly to the throne of our Lord Jesus Christ as now, no longer slave, but as a child of God. Pag tinanggap po natin itong Diyos na to, this is our declaration that we have been washed by the blood of God and we are now a child of God. Tanggapin po natin ang Diyos. Let's close our eyes and let's pray. Can we raise our hands to God? Come on. Raise our hands to God. Alam niyo po, walang nakakahiya sa pagtataas ng ating kamay. This is our way of giving it all to God. This is us saying, Lord, I surrender it all to you. Lord, I surrender it all to you. Lord, salamat po sa umagang ito na pinagkaloob mo sa kapahayagan ng iyong salita. Thank you, Lord, for being our rescuer in all things in our life. Ikaw, Panginoon, ang aming rescuer. Ikaw ang aming restorer. Ikaw ang life giver. Ikaw ang nagbe-bless sa amin. Ikaw ang nagpapala sa amin. Ikaw ang umibig sa amin nung kami makasalanan ng Panginoon. Thank you for the life that we have right now, O God. And Lord, I pray for every one of us na nakataas ang kamay dito. Lord, I bless them in the name of Jesus. Let your protection be upon them. Let your anointing be upon them. And Lord, I pray that you give them the hunger, yung kauhuan, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na wala kami ibang magagawa kundi ma-amaze sa iyong ginawa. Kundi papurihan ka, pasalamatan ka, dakilain ka sapagkat ikay tapat, dakila, mabuti noon magpakailanman, O God. Tunay nga, O Diyos, na hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan sa aming sitwasyon. Sa halip kami, Panginoon, ay iniligtas mo, inibig mo, pinagpala mo, pinatawad mo, pinagaling mo through your sacrifice on the cross. Salamat, Panginoon. Ito po ay sinasakot dinadalangin namin, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos at pinagpala ng Diyos at pinagaling ng Diyos at pinagyaman ng Diyos at
pinalaya ng Diyos at anak ng Diyos ay magsabi na, Amen, Amen. Praise God, praise God. Hallelujah. Muli, palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Amen, hallelujah. Sige po, maaari po tayong makakaupo sa presensya ng Diyos. God is good All the time. and all the time. God is good. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Ang lahat po ba ay pinagpala? Yeah, salamat sa mensahe ni Lord. Tunay na napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. At salamat sa Panginoon sa mensahe niya sa araw na ito at tunay na napakabuti niya. Dahil doon sa mensaheng iyon ay doon sa nakita ko yung tinik na naging simbolo ng ating kasalanan at sumpa sa atin. At nakita ko yung corona na isinaksak sa kanyang ulo na siya namang tumubos sa ating mga kasalanan. Kaya salamat sa Panginoon at tunay na bagamat tayo nagkasala ay naandyan yung Diyos na tumubos muli sa atin, na tayo ay binago niya. At sa pagtanggap natin sa Kanya bilang Diyos na buhay at tanging tagapagligtas, ako'y nagpapasalamat. At sabi ko nga sa buhay ko, sa nangyayari sa buhay ko na ang akala siguro ninyo ay okay lang, pero nandun niya at nangyayari na tayo nang hihina, di ba? At kung mayroon man dito na nga ay may problema, pero may Diyos tayo. Na kalinaw-linaw na mula kay Adan na nagkasala, pero may Diyos na ay nagligtas sa atin at inalis tayo doon sa kasalanan yon. Depende na nga sa atin na siya'y tanggapin natin bilang Diyos na tagapagligtas. Kaya sabi ko nga, doon tungkol doon sa pagbibigay, na sa akin na bakit ako hindi makapagbibigay samantalang ang unang-unang ibinigay sa atin ng Ama ay ang kanyang bugtong na anak na Panginoong Hesus para tayo magkaroon ng kaligtasan, di ba? Mula kay Eda na ika'y nagkasala. Kaya salamat sa Panginoon sa mensaheng na ating narinig sa araw na ito. Tunay na yun ay nagbibigay kalakasan siguro sa bawat isa sa atin. At para sa akin na sabi ko nga sa inyo, akala ang siguro ako'y pero ilang araw na akong hinanghina, pero purihin ang Panginoon. Dahil sa kanyang mga salita, ay nandun yung pinalalakas niya ako. Siguro akala lang na aking mga kasama okay ako, pero aminin ko sa inyo, ilang araw na ako hindi okay, pero patuloy akong kumakapit kay Lord. Sabi ko nga, kung walang Diyos sa buhay ko, baka down na down ako. Pero parihin ang Panginoon. Dahil patuloy akong tinatayo ni Lord. At dun nga sa narinig ko sa patutuo kay Sister Ja, na yung prayer natin, kahit anong tagal, tayo sinagot na ni Lord, maghintay lang tayo. Hindi ba? Sabi ko sa tinagal-tagal na mga pinagpipray ko sa nangyayari sa buhay ko, andyan pa rin ako't naghihintay sa Kanya. Pero salamat sa Diyos at sa mga naririnig kong mensahe niya, pinalalakas niya ako. Kaya salamat sa Panginoon at tunay nandyan siya na buhay siya, nakasakasama ng bawat isa sa atin. Purihin ang ating Panginoon. Kaya ini-encourage ko kayo na yung pagbibigay, hindi naman ito sa pilitan, pero pag titingnan ninyo na ang Diyos Ama natin ang unang nagbigay sa atin, lalakas at lalakas ang loob natin na magbibigay tayo at yun naman ay para din naman yun para sa atin at sa gawain niya. Diba? Hindi naman yun ay kung saan mapapabigay kundi sa ikalalago ng kanyang iglesia. Diba? Salamat sa Panginoon. Taas natin ang ating mga ikapo.
Ma'am, maraming salamat po sa mensahe mo sa araw na ito. At tunay nga po, Lord, na ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo at binuksan mo muli ang aking puso na maunawaan ang lahat-lahat ng mensahe mo para sa amin upang magkaroon kami ng kalakasan at maging itong mga ito, Panginoon, ng bawat isa sa amin, Panginoon, i-bless mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. At kung may manghihina man, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon, alam ko, Panginoon, andyan ka at patuloy mo kaming palalakasin, Panginoon, at ipoprovide mo ang lahat ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Lord, salamat sa iyo at alam namin, Panginoon, na kami hindi mo iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Kaya sa oras na ito, Panginoon, i-bless mo ang bawat isa sa amin. Ang sino man, Panginoon, na nangangailangan ng trabaho, businessman, Panginoon, andyan ka, na ikaw yung Diyos na tutulong sa amin. At alam namin, Panginoon, na kami hindi mo iiwan, hindi mo kami pababayaan dahil lagi kang nandyan sa aming tabi. Lord, maraming salamat sa kalakasan. Maraming salamat sa pagpapaunawa mo sa iyong mga salita na kaming iyong mga anak ay hindi dapat manghina, kundi lagi kaming maging malakas dahil andiyan kang hindi mo kami iniiwat, di mo kami pinababayaan. Salamat, Panginoon. I-bless mo ang aming mga ikapo ito, Panginoon, na ito'y magamit namin sa ikalalago ng iyong iglesia, Panginoon. At ang bawat isa sa amin ay maging kabahagi, Panginoon, sa pagbibigay ang iyong ikapo, Panginoon. Lord, salamat sa iyo at alam namin, Panginoon, na pagpapalain mo ang bawat isa sa amin at maging ang 10 ang aming mga kasambahay, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, na silang lahat, O Lord, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Thank you, Lord. I love you. In Jesus' name, amen. Ayan, sige po. Malaya po magbigay ang bawat isa. Thank you, Jesus. Oh, hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done Pwede po ba great. tayo lahat ay tumayo? Upang tayo po ay sumamba muli. Church, let us give our best kasi next week na ulit tayo magkakasama. Oh God, you have done great things. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. You've done great things. Sabay-sabay po nating awitin. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. You've done great things. Oh, hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh, God, you have done great. We dance in your freedom, awake and alive. Oh, Jesus, the Savior, your name lifted high. Oh, God, you have done great. Oh, hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh, God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh, Jesus, the Savior, your name lifted high. Oh, God, you have done great things. God, you do great things. Somebody shout amen right now. Oh, thank you, Jesus. Sige po, tayo pong yumuko at manalangin. Tunay nga, O God, na you done have great things, Lord God. Tunay nga, O God, na salamat, Panginoon, sa araw na ito, Lord, sa mga salitang ibinaba mo para sa amin. Tunay nga, O God, na hindi lamang sa Bible, makikita hindi lamang mula sa Genesis hanggang Revelation, makikita ang Panginoong Hesus, kundi sa bawat aspeto ng aming buhay. Tunay nga, O God, na patuloy kang kumilos sa anuman, Lord God, physical,
mental, emotional, maging sa spiritual namin buhay, Lord God. Patuloy na ikaw ang kumilos, ikaw ang manguna, Lord God. Patuloy na ikaw ang makita sa aming mga buhay, Panginoon. Tunay nga, O God, na alam namin, Lord God, na ikaw ay kasama namin sa bawat oras, sa bawat segundo ng aming buhay, Panginoon. Tunay nga, O God, sa darating na buong isang linggo muli, Lord God, patuloy na magliwanag ang iyong presensya, Panginoon, sa bawat kakausapin namin, Lord God, sa bawat tatapakan ng aming mga paa, Lord God, sa bawat pupuntahan namin, Panginoon, patuloy na ang makita at ang magliwanag lamang ang iyong presensya, Panginoon. Salamat, Lord God, sa katagumpayan, Lord God, na ibinigay mo sa amin. Tunay nga, O God, na sa bawat gawain, Lord God, na ikaw ang itinataas, ikaw lamang ang maluwalhati, Panginoon. Salamat, Lord God, sa araw na ito, patuloy mo kaming ingatan sa aming kanya-kanyang pag-uwi, Lord God. Ang dala namin, Panginoon, na ang tunay, ang Diyos ay ikaw lamang, Panginoong Jesus. Salamat, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po, maaari po muna tayong panandaliang